Ilang segundo na parang binalot ng kakaibang emosyon ang puso ni Alexandra. Tila na blankong isipan niya at hindi alam kung anong gagawin. Mas lalo siyang hinapit papalapit ni Gareth, dahilan para mapakurap siya. Basang-basa na ang buong niyang katawan, ganun din ang lalaki. Nilapat niya ang mga kamay sa dibdib ni Gareth para itulak ito, pero hinawakan nito ang kanyang batok at mas lalong pinalalim nito ang halik. Ilang minuto bago niya sinubukang iiwas ang muka at hinayaan naman siya nito, tila napagod na rin sa paghalik sa kanya. Akala niya ipakakawalan na siya nito, pero nanatili ang pagkakayakap ni Gareth sa kanya. Mahigpit, tila natatakot na lumayo siya. Let's stay like this. Huminga ito ng malalim. For a while, ang noo nito ay nakadikit sa kanyang noo, kaya naamoy niyang alak sa hininga nito. Ang kanilang ilong ay halos magdikit na. Huminga siya ng malalim at hindi na nagsalita. Lasing si Gareth at hindi niya dapat questionin ang mga ginagawa nito. Bukas ay mahihimas-masan din ito at baka hindi na siya kausapin pa. Ilang minuto na tumagal sila sa ilalim ng shower. Nang matapos ay saka lamang niya hinila si Gareth para ibigay ang puting tuwalya sa lalaki. Kumuha rin siya ng tuwalya para sa kanyang sarili. Nang mailagay ang tuwalya sa kanyang katawan, saka lamang siya lumabas ng banyo para magpalit ng damit. Nakatapis sa kanyang dibdib ang puting tuwalya habang si Gareth ay nakasunod sa kanya. Ang tuwalya nito'y pagod na nakayakap sa bewang ng lalaki. Nasulyapan niya ang maleta sa gilid ng cabinet. Halos lahat ng kanyang damit ay naroon na dahil nakaimpake na siya. Unti-unti siyang lumapit sa isang itim na maleta at hinila yon. Nakaramdaman niya ang tumayo si Gareth malapit sa kanya, tila naging mabigat ang aura nito. Why your clothes in there? Malamig nitong tanong. Binuksan niyang maleta at hindi na muna sinagot si Gareth para makapagbihis na siya. Ngunit dahil sa kanyang pagiging tahimik, tila muling naputol ang manipis na pasensya ng lalaki. Hinawakan nito ang kanyang braso at parasahan siyang pinaharap. Were you planning to leave me again? Napuno ng galit na sigaw ni Gareth ang kwarto. Ang mga mata nito'y namumula at halatang napapawi ng kalasingan. Gareth, what the heck is wrong with you? Sigaw ng lalaki. Napapikit siya. Sumikip ang kanyang dibdib dahil sa nakakatakot nitong sigaw. Ibalik mo lahat ng gamit mo. Binitawan siya nito at tinabot ang nakabukas na maleta. Tinapon nito sa sahig ang lahat ng kanyang gamit. Gareth! Sigaw niya. Hindi makapaniwala na gagawin yun ng lalaki. Humarap ito sa kanya. Baka sa mukha ang galit at pagkalito. Why do you always want to leave, Alexandra? Hasik nito. Isang hakbang lang ni Gareth ay napapaatras na siya. Hindi niya may tatanggi na nakakaramdam siya ng takot sa kaya nitong gawin. Lalo pa at lasing ang lalaki. Where would you go then? Tumalim ang mga mata nito, sinubukan siyang abutin, ngunit naiwasan niya. Kaya ayaw niya magpang-abot sila ni Gareth kung sakaling aalis siya. Ngunit dahil kay Claudine na antalang pag-alis niya. Ngayon pa talaga nalaman ng lalaki ang kanyang plano. Sa ganitong paraan pa talaga, isang malaking hakbang at naabot nito ang kamay niya. You're not leaving again, Alexandra. You're staying here. May pagbabanta nitong saad. Umiling siya. Pakiramdam niya ay nagiging unfair masyado si Gareth. Hindi siya nito kailangang ikulong sa bahay nito. May apartment naman siya at kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Maayos na rin ang sugat niya. Kaya wala na itong dahilan para patirahin pa siya dito. Maayos na sugat ko, Gareth. Hindi mo na. Tila may nagbabara sa kanyang lalamunan kaya napalunok siya. Hindi mo na kailangan magkunwari na gusto mo rin na manatili ako dito. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Mas lalong nagliyab ang galit sa mga mata nito. Huminga siya at hindi na naghintay ng makasagot ito. Besides, you don't have to worry about me. If you're really worried, kaya ko sarili ko. May apartment naman ako. Might as well burn it to the ground. Matigas nitong saad, pinutol ang kanyang sasabihin. Napaawang ang kanyang bibig. Gareth, you're not going back to that apartment, Alexandra. Subukan mo, hamon nito. Binawi niyang kanyang kamay, nabitawan siya nito at dahil sa nangyari nagbabang tingin ang lalaki sa kanyang kamay at parang mas lalo na dismaya sa kanyang ginawa. You don't threaten me like that, Gareth. Palibhasa para sa'yo, walang halagang apartment na yon. Palibhasa marami kang pera, kaya madali para sa'yo na sabihin na kaya mo yung sunugin. Naginit ang sulok ng kanyang mga mata, naalala niyang paghihirap niya para lamang mabili ang maliit na apartment. Dugo at pawis ang inalay niya.
para mabili yon. Pero para kay Gareth, para sa kagaya niyang walang halagang mga ganong bahay, kayang-kaya nito sunugin ang apartment na yon. You've always been so selfish. Gusto mo na palaging ikaw ang nasusunod kapag hindi mo makuha ang gusto mo. You would always resort to violence and unfairness. Matinding emosyon na humawak sa kanyang puso, kaya hindi na niya maramdaman ng takot sa kanyang gawin ni Gareth sa kanya ngayon. Humakbang ang lalaki. I would only resort to that if it's you, sigaw nito. Natigilan siya. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito. No one's sending you to your apartment. This is your home. This has been your home. What's the difference now? Tinitigan niya ito. Tila may mapait na likidong naglakbay sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang tiyan. This has been my home, mapait niyang bulong. Maraming alaala ang bawat sulok ng bahay na ito. Dito mas lalong lumaki at tumayog ang kanyang pangarap. Dito rin mas lalong naging matatag ang nararamdaman niya para kay Gareth. Ang pinagkaiba lang ngayon, hindi na niya magawang damhin ang init ng tahanan sa bahay na ito. Gareth's her home. Naging malinaw sa kanyang lahat nitong nakaraan lang na hindi karangyaan o ang malaking bahay ang nagbibigay sa kanya ng mainit na pakiramdam ng isang tahanan. Si Gareth yun. Ganong katindi ang nararamdaman niya para kay Gareth. Maaari siya nitong dalhin sa isang maliit na bahay kahit walang kahit na ano. Nararamdaman niya pa rin na tahanan yun. Ngunit ngayon, home feels cold. Malungkot niyang bulong. Everything is different now. Mababa, ngunit malinaw niyang saad. This isn't my home anymore. We both know that. If we're going to get a divorce, hindi ba't mas maayos kung bubukod na ako? Kailangan niyang buksan muli ang paksa tungkol sa diborsyo. Dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit naging malamig lalo ang tahanang ito. Maghihiwalay na rin lang sila. Bakit hindi pa siya bubukod ng bahay? Frustrated na sinuklay ni Gareth ang basa niyang buhok. Shit! Halos mapatalon siya sa gulat ng suntokin nito ang katabing cabinet. Nawasak ang pinto dahil sa lakas ng suntok nito. Damit! Saka ito naglakad papunta sa pinto. Halos ibalibag na yun nang makalakad paalis. Natulala si Alexandra sa nangyari. Hinawakan niyang dibdib at napapikit ng mariin. Why would he do that? Sa kanya naramdamang tumulong mga luha sa kanyang mga mata. Bakit pinapahirapan pa siya nitong umalis? Sooner or later, aalis o paalisin din siya sa bahay na ito. Umalis si Gareth at mas maaga na sa kanyang inaasahan. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakaalis na ito. Si Manang Laura ang nagsabi sa kanya sa hapag. Maagang umalis si Sir Gareth, Alexandra. Nilapag nito sa mesang kanyang kape. Mukhang galit, nagangat siya ng tingin at nakitang pag-alala sa mukha ni Manang Laura. Hindi na lamang siya kumibo. Sigurado siyang may hangover pa si Gareth ngayon. Pero dahil ayaw na naman siya nitong makita, ay umalis na naman ng maaga para hindi sila magpang-abot. Mapait siyang ngumiti. His actions were really confusing. Kagabi ay galit na galit ito dahil sa plano niyang pag-alis, ngayon naman hindi siya magawang harapin. Ano ba talagang gusto nito? Tahimik siyang kumain ng agahan. Wala siyang gana pero kailangan niyang kumain lalo pat maglilipat siya ng gamit. Buo ng kanyang loob na babalik na siya sa apartment. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, nakatanggap siya ng tawag. Yun ay galing sa ospital kung nasa ng kanyang lola. Miss Alexandra, malumani na boses ng babaeng tumawag sa kanya. Pamilyar ang boses nito, mukhang isa ito sa mga nurse na nagbabantay sa kanyang lola. Yes, si Mrs. Monet Verado, kasamang kanyang anak na si Miss Clarice. Pumunta sila ngayon. Pinipilit nila ang ospital na ilipat ang pasyente niyo sa ibang ospital. Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay. Ha? They're pursuing the doctors to send off your patient, Miss Alexandra. But they refuse to take action on that. Hinihintay namin ang desisyon nyo. Bumundulong ka ba sa kanyang dibdib? Si Clarice? Paano nila nalaman? Bakit nila gagawin yun? Napatayo siya at hindi pa tinapos ang kanyang pagkain. Pupunta ako ngayon din. Kamusta si Lola? Nag-aalala niyang tanong. The patient is fine, Miss Alexandra. Pagpapanatag nito. Halos patakbo siyang umakyat sa hagdan. Kailangan niyang pumunta kaagad sa ospital. Dahil ba sa pagpapahiya kagabi ni Tita Claudine kay Clarice, kaya ginagawa niya ito ngayon. Pero bakit kailangan pang idamay si Lola? Maraming katanungan ang bumabagabag sa isip ni Alexandra. Mabilis siyang kumilos, naligo at nagbihis at bumaba para ipatawag ang driver. Pero sinalubong siya ni Manang Laura, matigas ang ekspresyon ng mukha.
Bago umalis si Sir Garrett, ibinili niyang hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Masyado na magulong kanyang isip kaya nilagpasan na lamang niya si Manang Laura. Sumunod naman ito. Alexandra, magagalit na naman si Sir Garrett kapag umalis ka. Importante ang pupuntahan ko, Manang Laura. Tanging naging depensa niya. Tinawag niya ang driver. Mukhang si Manang Laura lang ang binili ni Garrett sa bagay na yon dahil agad naman na tumalima ang driver. Kinuha nitong puting sasakyan at inintay siyang makababa. Bago pa may masabi si Manang Laura, pumasok na siya sa sasakyan at kaagad na inutos sa driver na umalis na. Malamig ang kanyang mga kamay papunta sa ospital. Clarice would surely do everything to get even with her. Mayaman din naman ang pamilya ni Clarice. Alam niyang kahit paano may impluwensya itong maidudulot sa ospital. That's a private hospital. Hindi imposibleng mabayaran para lang paalisin ng kanyang lola. Napapamura siya sa kanyang isip. Money, it could buy even the dignity of the people. Sa parking lot ng ospital ay kagad siyang bumaba. Mabilis na naglakad patungo sa entrance ng ospital pero natanaw niya sa hindi kalayuan na nakangising si Clarice. Ano bang problema nito? Kaysa tumuloy papasok ng ospital, naglakad siya at balak sugurin si Clarice. Palalampasin niyang pang-aalipusta sa kanya ang lahat ng pang-aapi at pang-iinsulto sa kanya. Pero ang idami ng kanyang mahal sa buhay, sumusobra na to. Malalaki ang kanyang hakbang. Palapit ng palapit sa babae ay napansin niya ang mas lalong paglaki ng ngisi nito. Nasa may pinakadulo nakapark ang sasakyan nito pero kitang-kita dahil hindi gaanong marami ang nagpapark doon. Ilang metro na lang ang layo nila nang maramdaman niyang presensya sa kanyang likod. Bago niya pa ito malingon, mabilis nitong tinakpan ng kanyang ilong at bibig. Nang puting panyot agad naman na nanuot sa kanyang ilong ang nakakahilo nitong amoy. Sinubukan niyang magpumiglas pero mas dumiin ang hawak nito sa kanya. Dahilan para mas masinghot niya ang amoy. Nakakahilo yon, parang unti-unti umiikot ang mundo at inuubos nito ang kanyang lakas. Ilang segundo lang inawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung anong sunod na nangyari. Dahil pagkagising niya nakahiga na siya sa isang maliit na sofa. Binuksan niya paunti-unti ang mga mata. Parang tumitibok ang ugat sa kanyang ulo at unti-unting hinahalukay ang kanyang tiyan. Nasusuka siya dahil sa pagkahilo. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Sobrang sakit nun. Para siyang may hangover kahit hindi naman siya nalasing. Sinubukan niyang tumayo pero talagang hindi niya maibalanse ang katawan ng maayos. Hindi niya alam ang nangyayari. Huli niyang alaala yung pumunta siya sa ospital at nakita si Clarice. Si Clarice. May kinalaman si Clarice sa nangyayari. Sigurado siya. Narinig niyang bumukas ang pinto, hindi kalayuan sa kanya. Huminga siya ng malalim bago sinubukang tingnan kung sino yon. Naninag niyang mga anino. Naunang pumasok ang isang matandang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Kasunod ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Sumunod ay 3 pang babae. Oh, she's awake. Narinig niyang patuyang sinabi ni Clarice. Hindi niya lang makita kung nasan ito. Naglakad palapit ang matandang babae. Palapit ng palapit ay mas lalong nagiging malinaw ang mukha nito. Inabot nito ang nakahawak niyang kamay sa kanyang ulo. Inalis ng babae yun para sipatin siya ng tingin. Is this her? Malamig na tanong ng matang babae. Yes, Lola Mercy. Nagangat siya ng tingin. Nagsalubong ang mga mata nila ng matandang babae na tinatawag na Lola Mercy. Ngumiti ito sa kanya ng malamig. I wonder what makes Kuya Melandro accept this lowly filthy woman. Si Mercy, parang hinalukay muli ang kanyang tiyan, nasusuka siya. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Hindi maunawaan ang nangyayari. Nagtaas ng kilay ang matanda, hindi natutuwa sa kanyang pagsasalita. I've heard about all the commotion you've brought to our family. Sad nito. Commotion? Anong ibig sabihin nito? Magsasalita na dapat siya nang dumapong palad dito sa kanyang mukha. Tila naman hidang kanyang pisngi dahil sa lakas ng sampal nito. That's for humiliating my granddaughter. Muling umangat ang kamay nito tumambang sa sampalin siya kaso sinubukan niyang umiwas. I wouldn't let anyone ruin our family. Hindi ang kagaya mong sisira sa amin. Nanginig ang kanyang kamay habang pinapanangga iyon. Wala akong... She would even dare use Kuya Garrett's money to sustain her grandmother. Hospital bill. Imposible na pera niyang ginagamit niyang pangbayad sa ospital. Mahal ang bayad sa medication ng kanyang lola. Unti-unti niyang binaba ang kamay. Anong pakialam ni Clarice sa bagay na yon? Bakit pati ang pagpapagamot ng kanyang lola ay pinapakialaman? At napakasinungaling nito. Pera niyang ginagamit na pangbayad sa hospital bill. Hindi kay Garrett. Hindi ko magagawa yan.
Pera kung ginagamit ko para sa pagpapagamot kay Lola. Humakbang palapit si Clarice. Sa wakas ay nakita na niya ito. Sumugod ito. Hinaklit ang kanyang braso dahilan para mapatayo siya. Liar! Pera lang naman ang habol mo kay Kuya Gareth, hindi ba? Inakit mo siya para may makuha ka sa kanya. Umiling siya, pumiksi sa hawak nito sa kanya. Bitawan mo! Hinila ni Clarice ang kanyang buhok. Malakas ang pagsabunot sa kanya. Buong lakas ang panggigigil nito sa kanya. Malandi ka! You're whore! Sigaw nito. Ito ang dapat sa'yo! Isang malakas na sampal ang lumapat sa kanyang kaliwang pisngi. Namanhid yon saglit pero nag-init din kaagad ang sampalin na naman ni Clarice. Gusto niyang lumaban pero masyadong malakas si Clarice. Hindi rin nakakatulong na nahihilo pa siya. Sinubukan niyang itulak ang babae pero hindi ito tumigil. Mula'y lumapit o tinilang kanyang buhok. Isang beses pa nitong sinubukang sampalin siya pero nailaga niya yon. Dahilan para manggigil lalo si Clarice. Kinalmot itong kanyang braso at hindi niya yon naiwasan. Humapdi ang kanyang braso at mabilis na dumugo ang markang dinulot ng kuko nito. Malakas siya nitong itinulak pabalik sa sofa. Ang kanyang tiyan ay halos bumundol sa armrest ng sofa. We should teach her a lesson, Lola Mercy. Panghihikayat ni Clarice. Tila hindi pa nakontento sa pagsabunot at pagsampal sa kanya. A woman like her should know where she stands. Masyadong mayabang. Galit na saad ni Clarice. Tumango ng marahan si Mercy. Sinulyapan ng dalawang babaeng sa gilid. Alam niya na kung anong gagawin sa kanya, ani Mercy. Lumapit ang dalawang babae. Alam na kung anong gagawin kahit na walang detalyeng ibinigay ang matanda. Mas lalong bumundol ang kaba sa dibdib ni Alexandra. Umiling siya, natatakot sa maaring gawin sa kanya. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi siya napupuruhan. Lumayo kayo! Nanginginig ang kanyang boses. Sinubukan niyang umatras pero nahawakan na siya ng isang babae. Maikli ang buhok nito at singkit ang mga mata. Nagpumigla siya sa hawak nito, ngunit ngumisi ang babae. Hindi niyo ako pwedeng saktan kapag nalaman ni Gareth na. Ang dami pang sinasabi. Putol ni Clarice, natatakot na baka may masabi pang iba si Alexandra. Alam niya pagbubuntis ni Alexandra, baka mabanggit yun ng babae at gamitin para makatakas. Hindi niya yun pwedeng hayaan. Kaya para hindi na makapagsalita pa si Alexandra, lumapit na siya at sinampal ito. Dahil hawak ni isang babae ang braso ni Alexandra, malaya niya itong nasaktan. Mas lalong lumakas ang kanyang loob. Bahay ito ng kanyang Lola Mercy, kahit ano'y pwede niyang gawin. 2 sampal pang ginawad niya kay Alexandra bago niya sinubukang itulak ang babae sa sofa. Bumagsak ito halatang nanghihina. Dala pa ng chloroform, marahil na naaamoy. Tumayo siya sa harap ni Alexandra habang sinasabunutan at sinasampal to ng mga babaeng tauhan ni Mercy. She mercilessly smiled at her. Bagay lang yan sa kanya. Pinanangga ni Alexandra ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Natatakot na baka masaktan ang kanyang nasa sinapupunan. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili ngunit alam niyang wala rin siyang laban. They outnumbered her. Tumulong luha sa kanyang mga mata habang pilit na iniwasan ang pananakit sa kanya ng mga babae. I'm sorry. Halos pabulong niyang saad. She wanted to protect the baby pero tingin niya konti na lang ay mawawala na siya ng malay. Namamaga na rin ang kanyang pisngi at gilid ng mata dahil sa walang awang pagsampal sa kanya. Sumasakit lalo ang kanyang ulo dahil sa pagsabunot. Tinayo siya ng 2 babae at nang magmulat siya ng mga mata, nakita niyang pagkuha ni Clarice ng isang baseball bat. Parang sinakalagad ang kanyang puso, lalo pat nakatingin ang babae sa kanyang tiyan. Tila yun ng punteriya. Tama na! Taranta niyang sigaw. Mas lalo siyang nagpumiglas. Ibinigay ang huling lakas pero natawa lamang ang mga babaeng nakahawak sa kanya. Tuwang-tuwa na pilit siyang nanlalaban pero walang magawa. Mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Please, huwag ang baby ko. Tama na! Tama na! Maawa kayo! Umiling siya, takot na takot. Clarice, Bon, manahimik ka! Sigaw ni Mercy. Nairita sa kanyang mga iyak. Pakiusap, huwag! Humahagulo siya. Inangat ni Clarice ang baseball bat, handa na itong ipalo sa kanya. Dahil sa takot ay napapikit siya. Tama na! Inaasahan na niyang pagtama ng baseball bat sa kanyang katawan ngunit hindi yun dumating dahil malakas na bumukas ang pinto ng silid. Persahan niyang binuksan ng isang tao. Ang lahat ay napatingin sa kung sinong gumawa nun ngunit hinang-hina na si Alexandra na ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umiyak. Takot na takot siya. Buong buhay niya, ngayon niya lamang naranasan ng ganitong takot. Alexandra! Nabitawan siya ng mga babaeng nakahawak sa kanya.
Bumagsak siya sa sahig habang humahagulhol. Sumisikip ang kanyang paghinga. Hinawakan niyang kanyang dibdib. Naninikip yon ng matindi. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng mahigpit. Parang nagdidilim ang kanyang paningin. Nahihirapan siyang huminga dahil sa pag-iyak. Alexandra! Yun ang huli niyang narinig bago siya nawalan ng malay. Hawak ni Claudine si Alexandra nang mawalan ito ng malay. Alexandra! Sigaw niya. Natulos sa kanyang kinatatayuan si Gareth nang makitang asawang walang malay. May mga pasa ang mukha ni Alexandra at hilom ng luhang mga mata nito. Gareth! Iyak ng kanyang ina dahilan para magising siya sa pagkakatulala. Dali-dali siyang lumapit kay Alexandra at binuhat ito. Ang mga labi nito ay halos nangingitim na kahit na ang buong mukha ay pulang-pula naman. Nilapit niyang tenga sa bibig nito para maramdaman at marinig na humihinga pa ito. Pero tila wala siyang maramdamang paghinga galing sa kanyang asawa. Shit! Nataranta siya. Inihiga niya si Alexandra sa sahig at kaagad na pinwestong sarili para mapump ang dibdib nito. Kailangan ng CPR ni Alexandra. Hindi ito makahinga. Malakas ang tambol ng kanyang puso. Sinubukan niya ang compression. Halos mapamura siya habang ginagawa yon. Alexandra, wake up! Galit niyang sigaw, ngunit wala pa rin itong malay. Pagkatapos ng 30 compression ay sa kanya pinakinggan ang tibok ng puso nito. Mahina pa rin. We should call an ambulance, si Claudine. Natataranta ng kanyang ina kaya mas lalo siyang nahihirapan na kumalma. Muli ay sinubukan niyang i-CPR si Alexandra. Halos ilang minutong paggawa niya noon ang huminga ng malalim ang kanyang asawa. Sa wakas, nagtagis ang kanyang bagang. Tumayo siya. Binalingan ang mga taong nasa silid. Shit, I almost lost my wife right before my eyes. Hinatak niya ng walang pag-alinlangan ng pinakamalapit na babae sa kanya. Yung maiksi ang buhok, nagdidilim ang kanyang paningin at ang tanging na sa isip niya maging bayolente. What the heck did you do to my wife? Dumagundong ang kanyang tinig sa buong silid. Natakot ang mga tao, lalo na si Clarice na nagtago sa likod ni Lola Mercy. Iho, maghunos tili ka! Awat ni Mercy ngunit ng balingan nito ni Gareth ay parang tumigil ang kanyang paghinga. Why would you hurt my wife? Sumikip ang dibdib ni Mercy na makita ang matinding galit ni Gareth. Sinabi sa kanya ni Clarice na hindi magkasundo si Gareth at ang asawa nito, dahilan para mas lalong gumulo ang kanilang pamilya. Masama ang ugali ng asawa nito at malupit sa pamilya ni Gareth. Ngunit sa nakikita niya ngayon, mukhang malaki ang kanyang pagkakamali. Gareth, iho. Diyos ko! Napapikit siya nang itapon ni Gareth ang lahat ng gamit sa silid. Tumama yun sa kanyang mga tauhan. Tila isang halimaw ang nagising sa kanyang harapan.